Ngayon, ang paksa po ay, Brethren, be strong in the Lord. No? Brethren, be strong in the Lord. Okay? Mga kapatid, magpakalakas sa Panginoon. Okay? Ito po ay hindi kalakasang pisikal, kundi ito po ay kalakasang espiritual. No? Kalakasan sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? Kaya, dito po sa verse 10, sabi po dito ni Lord, sumagitan po ni Pablo, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. So, dito po ay si Apostle Paul po ay nagturo, no, sa mga brethren, ibig sabihin sa loob ng church, no, mga kapatiran. Doon sa tinatawag din ni Lord na saints. Pag sinabing saints, hindi po yung imahe, kundi yung saints, ito po yung mga mananampalataya na ng ating Panginoon. Doon na po sa loob ng church. Okay? Sabi dito ay Paul the Apostle has been teaching the saints about the great blessings of God, of God's grace in Christ. He spoke about God's eternal purpose, the redemption accomplished by Christ, and the holy walk of believers in this world. As he comes to the closing part of the letter, he reminds the brethren that the Christian life is not without conflict. God's children face spiritual battles, no? Hindi ho battles na bote, kundi labanan, temptations and opposition from the enemy. Therefore, Paul gives the important exhortation. No, nang sabi niya, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. This strength does not come from human wisdom or ability or physicality, but from the Lord Himself, the same, God who saved these people by His sovereign grace also supplies the strength they need to stand in their daily walk. Si Lord po ay nagsusupply sa atin ng kalakasan. Sa Kanya po nanggagaling ating kalakasan. Kaya dapat gumawa tayo para tayo lumakas. Okay? May part po tayo sa paggawa ng kalakasan po natin. No? Kaya nga tayo binigyan ni Lord ng buhay, kaya nga tayo merong isip, no? Lahat, kompleto tayo. Kasi para tayo gumawa upang makamtan natin yung kalakasan na sinusupply ni Lord po sa atin. Okay? Now, ilang bagay na nais ko pong ipabatid sa inyo mga kapatid. Number 1, sabi po dito, finally, my brethren. Ibig sabihin po, naka-address to sa mga brethren. Naka-address sa mga mananampalataya. Hindi po ito naka-address sa labas, no? Kung saan-saan. Hindi ho. Ito po ay naka-address sa loob ng church. Sa mga kapatid, no? Kaya tayo tinatawag na brethren o mga kapatid o magkakapatid sa Panginoon. No? Pag sinabi pong kapatid, hindi ito ginagaya natin ang mga ibang mga reliyon. Ito po ay biblical na sinasabi po ng Panginoon na bilang isang anak ng Diyos, tayong lahat po ay magkakapatid sa Kanya. Kaya tayo tinatawag po na brethren, mga magkakapatid. Okay? So, malinaw po dito na sabi po ni Apostle Paul ay word na brethren, because the Apostle Paul is speaking to those who are already brethren in Christ, the regenerated children of God. This instruction is not given to the world, but to those who have already been born again. No, naka-address ito sa mga na born again na, no, mga kapatiran, mga ligtas na po, ibig sabihin. No? Mga pinili po, mga hinirang ng Diyos, tinubos ni Kristo, at mga na-born again. So, regeneration is the sovereign work of God, not produced by the gospel or human effort. Ang pagbuborn again po sa atin, mismo po ang pagkilos po yan ng kapangyarihan ng Diyos. No? Hindi po dahil pinangaralan ka, nag-born again ka, hindi dahil sa human effort, no, gagawa ka para kang born again. Hindi ho. Okay?
Ang born again po ay unconditional na ginawa po ng Diyos sa atin. Tama? Bilang isang hinirang, bilang isang tinubos, no, ng ating Panginoong Jesucristo. Therefore, Paul addresses those who already possess spiritual life. No, naka-address po ito sa mga nagkaroon na po ng buhay spiritually sa harapan ng Panginoon. Na si Lord po ang siyang gumawa po nito. Now, para po malaman natin na tayo po talaga ay born again, pag sinabi pong born again, ang tao ay ang katibayan, siya po ay isang mananampalataya. Tama? Hindi yung mananampalataya ka para ka mo born again. No. Kaya tayo ay nanampalataya kasi tayo po ay na-born again na. Kinilos na po tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Yung Espiritu Santo ang siyang kumikilos po sa atin. Okay? Kaya tayo sumasampalataya. Kaya basahin po natin ang aklat po ng 1 John chapter 5. Okay? 1 John po, chapter 5, verse 1. Sige po, pakibasa, Sister. Sige po, pakibasa. Si Brad, sige po. Ikaw, Brad. Brother Migmig. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. Mhm. And everyone that loveth him, that begot loveth him, but also that is begotten of him. Amen. No? So, malinaw po, nakita ko natin, na ang sino mang daw sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo, ay ibig sabihin, ipinanganak na po ng Diyos. No? Ibig sabihin na born again na po siya. Born of God na po siya. Okay? Kung nababasa niyo po yung believe it, that is past tense ulit. No? Past tense po siya. Hindi po siya present tense. No? At ito po yung past tense po, malinaw, na talaga po ang mga mananampalataya, ang katibayan, kaya siya nanampalataya kasi siya po ay binorn again na po ng ating Diyos. No? Binigyan na po siya ng buhay sa kanyang kalagayang patay espiritual, no, sa harapan ng ating Panginoon. Kaya po tayo nagkaroon po ng tinatawag po na conviction. No, katulad po sinabi kanina ni Sister Marilyn, no, pagka may isang mali na hindi dapat gagawin, kino-convict tayo ng Espiritu ng Diyos. Spirit of God po yan ang nagko-convict sa atin, sa puso po natin, na pumipigil sa atin ang bagay niya na huwag gawin. No, that is the conviction. Kasi po born again na po tayo. Mananampalataya na po tayo. Okay? So, ang born again po hindi po will of man. No? Kundi ito po yung will of God. No? Yung born again. Basahin po natin John chapter 1. Okay? John chapter 1 verse 13. No? Gusto ko lamang po i-share po ito sa inyo, tinatawag po na born again para ho maintindihan natin. Chapter 1. Verse 13 po. Ito. Umpisa natin sa verse 12 para kasi itong karamihang pinanghawakan ng ibang mga pastor o ibang mga aral. Sige po, para mapag-aralan natin. Si Sister Marilyn po ang magbasa ng 12 at saka 13. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatulid, bagay ang mga nagsisimpalataya sa kanyang pangalan na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Amen. So, malinaw po, no, dito, sino po ang binigyan ng karapatan na karapatan na maging anak ng Diyos? Tayo po na mga binorn again. No? Tayo po na mga binorn again. No? Sapagkat ang born again, sabi nga po dito, which were born not of blood, no?
nor of the will of the flesh, okay, nor of the will of man, but of God. Ibig sabihin, will po ni Lord, gusto ni Lord, gawa ni Lord, no? Pagkilos ni Lord, tayo po ay born again. Okay? Kaya born of God ang tawag po sa atin. Okay. Next. Tubig. This exhortation is given to those whom God has already quickened and made alive. No? Kaya po, salamat sa Lord dahil po tayo dati ay ang buhay po natin dati na kung saan ay para bagang ang gawain ng katulad nito, para bagang sa atin walang kwenta. Kasi nga po tayo dati patay, no? Dahil sa kasalanan at pagsuway. Pero nung tayo po ay binuhay ng Espiritu po ng Diyos, ay nagkaroon na po tayo ng kauhawan ng mga salita ng Diyos. Tama? Nagkaroon na po tayo ng desire, no? Desire to hear the word of God. No? Desire to read the word of God, no? Desire to obey the word of God. So ganun po si Lord pagka kumilos po sa buhay po ng isang tao. Okay, that is the number 1, no? Na naka-address po sa brethren, mga kapatid. Kaya brethren, yung mga na-born again na po. Okay? Next, number 2, the command. Bakit command? Kasi sabi ni Lord, be strong in the Lord. That is a command. No, that is a command of God. Okay, be strong. Kailangan tayo pakalakas. Pag sinabing command, gawin mo yan. Tama po? Pagka sinabi na, pakikuha nga niya. Diba? Mag-ano ka, punta ka sa ganito, ganyan. Gawin mo ito. That is command. Tama po? Ganon din po kay Lord. Kaya sabi ni Lord, sa pagitan ni Pablo, be strong in the Lord. Paul does not tell believers to be strong in themselves. No? Man in his natural state has no spiritual strength. Tama naman po. Even the child of God must depend entirely upon the Lord. Tayo po nagdedepende po sa Lord. Kasi tayo po wala tayong sariling kalakasan. No? Si Lord po ang siyang source, no, ng ating kalakasan. Kaya kailangan kumonekta tayo sa Lord. Parang tubo lang din ng tubig yan. Ang tubo ng tubig, ihiwalay mo siya sa main na tubo. May dadaloy ba? Wala. Kaya kailangan mo siya i-connect doon sa main na tubo na dinadaloy yan ng tubig para madaluyan din yon. So, ganun ang kalagayan po natin. Kailangan po tayo nakakonect lagi sa Lord. Yes, connection ang mahalaga. Sa wifi din, ganun Pag walang connection, walang wifi. Diba? Wala ka rin magagawa, di ba? Yung cellphone mo, walang silbi. No? Pagka walang internet. Parang ganun din po ang buhay natin sa Lord. Ang buhay natin walang silbi pagka hiwalay sa Lord. Tama? Hindi, disconnected ka Diba? Hindi ka nakakonect sa Lord Parang kulang. Kulang. Wala po yan. Walang saysay. Kahit anong gawin mo. Kahit anong gawin mo dyan. Walang ibig sabihin. Parang, may something talaga na ang buhay mo ay talagang hindi enough po. Tapos may puwang, no? Sa buhay natin. Na kung saan po, hindi kumpleto, yung buhay po natin kapag wala tayo sa Panginoon. Kapag hindi konektado ang ating buhay po sa Lord. Kaya kapag konektado ang buhay natin sa Lord, of course, meron tayong communication. Tama? Kasi konektado Tapos kontento. Parang, Oo. Kaya nga, ang buhay natin pag kay Lord, na kahit man ganito tayo, kontento tayo sa buhay. Kasi turo talaga po ni Lord yan na, sabi ni Lord, be contented. No? Maging kontento kayo. Sabi po ng Panginoon. No? Sa ano po yun? 1 Timothy chapter 6. Okay? So, wag na natin basahin yun kasi nga, hahaba tayo. No? Opo. Pero yan po ang mga naramdaman natin sa buhay, yung mga nakikita ho natin, talaga hong biblical po yan, na dapat po nating gawin sa harapan po ng ating Panginoon. Ito po yung ating
pagiging isang connected, no, sa ating Panginoong Diyos. Isa pa ay without God, we can do nothing. Amen. Wala po talaga kahit anong gagawin po natin. No, kasi hiwalay ka sa Lord. No? Basahin natin John chapter 15 verse 5. Okay? John chapter 15 verse 5. Babasahin po sa Agnes sa verse 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Amen. Amen. No? Parang yung ating pinakita kanina, yung tubo ng tubig, pag ito naman ay katulad ng isang ubas. No? Ang isang puno ng ubas, isang tao. Pagka hindi siya konektado sa puno, wala siyang magagawa. Ang mangyari lang doon, puputulin siya. Pagka hindi siya nakahiwalay sa puno, ang mangyari doon ay matutuyo siya. Tama? Okay? Hiwalay. At siya po'y nakahiwalay. At talagang ang mangyari doon sa sanga na yon, sa puno, gagawin na lang yung gatong. Tama? Walang silbi. Walang silbi na siya kasi hindi siya nakakonect sa puno. Ganon din po ang buhay natin sa Lord. No? At ang buhay natin pag wala sa Lord, para bagang walang direction. Totoo po? Totoo. Oh, walang direction po yan. Totoo. Walang direction kasi wala kang connection sa Lord eh. No, lost connection ka. Kaya mahalaga na dapat ang buhay po natin laging konektado. Si Lord na mismo ang nagsabi, without me, you can do nothing. No, siya na mismo ang nagsabi po. Kaya dapat po natin paniwalaan. Kaya dapat po tayo magpakalakas po sa ating o sa biyaya ng ating Panginoon. 2 Timothy chapter 2 verse 1, basahin po natin. 2 Timothy chapter 2 verse 1, babasahin po ni Sister Maymay. Opo, verse 1. Opo, Verse 1. opo. Ito. Two. Chapter 2 verse 1 po, ng 2 Timothy. Kay Timoteo, ang aking minamahal na anak. Ha? Ano ba? Hindi, ikaw nga anak. Second Timothy Ayan, 2:1. anak. 2 Timothy po, 2:1. Yan. Ikaw nga anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Jesucristo. Amen. So, tinuturo pa rin po ni Pablo na magpakalakas tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Kasi, bakit biyaya? Kasi hindi natin kaya. Sarili nating kalakasan, wala po yan. No? Kaya doon pa rin po tayo, nagdedepende po sa biyaya ng ating Panginoong Yesus Kristo. Kaya ang biyaya, malawak po. No? Hindi lamang po ang biyaya sa material na bagay, kundi ang biyaya ng Diyos, malawak po yan. No? Nakikita natin biyaya ng Diyos ay mula po sa likha po ni Lord sa atin. Tama? Biyaya pa rin po yun. Hanggang sa tinuro niya sa atin tungkol po sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. That is grace. Lahat po yan grace po ni Lord. Trabaho natin, ginagawa natin, physical na katawan natin, no, biyaya po ng Panginoon. Kaya po, sabi ni Pablo, be strong in the grace that is in Christ Jesus. So, nandun pa rin si Christ na hindi nawawala. Kasi hindi po dapat mawala yan sa isang mananampalataya. No? Kasi siya po ang daluyan po ng lahat. Okay? Kaya dapat ang ano natin, ang attitude po natin sa harapan ng Panginoon dapat katulad po ng isang agila. Alam niyo po ba agila? Na laging kumakampay yan. No, malakas siyang kumakampay, laging kumakampay yan. Kita mo agila, napakataas yung nililipad. Di ba ba? So, basahin po natin. Isaiah chapter 40. Opo. Isaiah chapter 40 verse 31. 40. 40. Yan, verse. Verse 31. Pakibasa, Sister Marilyn po. Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga bagong lakas. Mm. Sila'y pailang
ilang lang ng may mga pakpak na parang mga agila. Mhm. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi mga hihina. Amen. So, yung mga naghihintay pala sa Panginoon, katulad po natin, naghihintay tayo sa Lord, sa pagdating po ng Panginoon, no? Sila ay pailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung kanilang paglilingkod sa Lord. Tama? Ang agila, tuloy-tuloy po yan pagkakampay. No? Tuloy-tuloy po sila. Bihira lang sila namamahinga. Okay? Yun pong ugali ng agila. Sila ay magsisitakbo at hindi mga pagod. No? Ang agila, wala hong pagod yan. No, opo. No. At ang agila ay tuloy-tuloy po 'yan sa kanyang paghanap ng pagkain. Okay? So ganoon din tayo. Ang ating buhay spiritual, tuloy-tuloy din dapat. Na naghanap ng pagkain ng salita ng Diyos, tuloy-tuloy dapat yung ating paglilingkod. At tandaan po natin, ang ating paglilingkod dapat lifetime. Hindi yung isang buwan lang, isang linggo lang, di ba? Alam po ba napakahirap bumalik sa Lord? Napakahirap po. Napakahirap po yan. Nasabi ng Biblia ay kapag tayo ay tumalikod sa Diyos 7 times o 77 times, 7. ha? 7 espiritu ang babalik. Oh, Masamang 7 espiritu. times ang masamang espiritu ang siyang babalik sa iyo. Kasi, hindi ka na konektado sa Lord eh. Tama? Wala ka ng komunikasyon. So, ibig sabihin, yan kasi ang binabantay ng dyablo. Kung saan ka mahina, Hihina eh. doon ka papasukin. Papasukin. Okay? Doon ka dadayain. Okay? So, delikado. Kaya napakahirap po talaga, no? Na magbalik loob po sa Panginoon once na tayo po ay nawala na. Kaya po tinuturo ni Lord sa atin, katulad po ng agila na lagi kumakampay, malakas, na kung saan po ay nandoon po yung kahit po tumatakbo siya, hindi napapagod, at sila ay naglalakad, hindi nangihina. Ang tinutukoy po dito tayo na mga anak po ng Diyos. Tayo na mga hinirang ng Diyos. Na dapat continue ang ating paglilingkod po sa Lord. Tuloy-tuloy po dapat, mga kapatid. Okay? Now, the believer's strength is not human ability, but the grace of the Lord. No? Hindi ho dahil sa abilidad ng isang tao ay nagkaroon tayo ng kalakasan, kundi dahil ito sa biyaya ng Panginoon. Now, number 3, the source. Ano bang source na nakita ho natin dito? The power of His might. Yun ang source. No? Yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi ho kapangyarihan natin. Diba? Tayo, walang kapangyarihan. Si Lord ang siya makapangyarihan. Okay? And in the power of His might. The strength mentioned here is God's own power, not man's. This is the same divine power that accomplished our eternal redemption through the finished work of Christ. No, katulad din po nito, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, niligtas tayo ng Diyos. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, binigyan tayo ng buhay ng Diyos. Tama? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, hindi tayo ginugutom ni Lord. Okay? Hindi tayo pinababayaan ni Lord. Kasi pangako po yan ni Lord, na sabi ni Lord, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi ko kayo iiwanan ni pababayaan man. No? Hebrew chapter 13 verse 5 po yun, mga kapatid. So, malinaw po na the source, the power of His might. Kaya po tayo, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Okay? Binigyan tayo ng kapangyarihan ng ating Diyos. Basahin po natin ang aklat po ng 2
2 Timothy, basahin po natin. Chapter 1. Okay. Chapter 1. 1 Timothy po. Sorry po. Ay, first. 1 Timothy. Chapter 1. Hindi po makita. Hanapin po natin. Ano yun? Yung binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Okay? The Spirit of power. 2 Timothy 1:7 ba? 1:7 yun, ano? 1 Timothy. Dali po ha. Yan po hanapin natin. Hindi po tayo alis dito hanggat di mahanap. Opo. Nandyan lang po yan. Hindi lang po siya nagpapakita. Papakita pa. Ito, 2 Timothy 1:7. Oo, pakibasa sister. 2 Timothy 1:7. Second. 2 Timothy po. 1:7 po pala yan. Second. 2 po. Second Timothy 1:7. Apo. Sige na, siya muna. Ayun na. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Amen. So, malinaw po, no? Na hindi tayo binigyan ng Diyos na espiritu ng katakutan o kaduwagan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. So, kung inyong papansin, ang source pa rin si Lord. Tama? Siya pa rin nagbigay. So, walang tao kahit kailan, wala hong sinasabi ni Lord, si Lord dito, na ang galing sa tao yung kapangyarihan. Okay? Mga haka-haka lang po yan. No? Kaya, sabi po ni Pablo, Philippians chapter 4 verse 13, babasahin naman ni Mr. Maymay po. Philippians chapter 4 verse 13. Sige po. Lahat ng mga bagay ang aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Ay, Chapter 4 verse 13. Tama. tama. Tama po. Kaya malinaw na sabi ni Pablo, ang nagpapalakas po sa kanya ang Panginoon. Hindi niya sinabi na ang nagpapalakas niya kanyang sarili o sino mang tao, no? O sino mang nilalang. Wala ho siyang sinasabing gano'n. Kundi, malinaw po, nagagawa niya ang lahat ng mga bagay sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo na siyang nagpapalakas sa akin, sabi po niya. Okay? So, malinaw po na ang kalakasan po ay galing po sa ating Panginoon. Kaya ang kapangyarihan ay galing sa Diyos na siya naman ipinagkaloob po ng Diyos sa atin. At tayo po hindi binigyan ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng kapangyarihan at pag-ibig at kahinahunan, sabi po ng Panginoon. Now, number 4, the context. Preparation of spiritual warfare. Para tayo lumakas, meron tayong preparation sa paglilingkod. Lahat na bagay dapat may preparation. No? Kasi mahirap yung bigla-bigla. Diba? Okay? Sa pagkaroon ng pamilya, kailangan may preparation. Tama po? Sa pagkakaroon ng anak, kailangan may preparation. No? Makahanda na yung financial needs mo kasi baka mamaya biglang lumabas yan o di paano na lang, di po ba? Opo, pambayan. Lahat, preparation po yan eh. No? So lahat po, may preparation po. Ganon din po sa ating buhay spiritual, kailangan may paghahanda. Okay? Kasi, tandaan po natin, ang kalaban po natin, dyablo. Ang kalaban natin, yung gawa ng kadiliman, yung gawa ng dyablo, yung gawa ng mga masasama sa mundong ito natin pong ginagalawan. Okay? So, kaya dapat maging aware tayo po lagi mga kapatid. No? This verse introduced the teaching about the armor of God. Kailangan meron tayong armor of God. No? Parang sundalo tayo eh. No? Kailangan may armas tayo.
paghanda natin. Tama? Di ba ang sundalo, bago sumabak, mag-training muna? Paghanda po yun. No? Lahat po may paghanda. Daan. Okay? So the Christian life involves the spiritual warfare, not against flesh and blood, but against spiritual enemies. Only the strength of the Lord enables believers to stand. No? Si Lord lamang ko, kapangyarihan ng Diyos, kalakasan ni Lord, ang siya may kakayanan para tayo makatayo bilang isang mananampalataya. Okay? So, basahin po natin ang aklat po ng Ephesians chapter 6 na binasa natin kanina. Ephesians chapter 6 verse 12. Okay. Babasahin po ni Brother Migmig. English. Opo, English brother. Sige. For we wrestle not against flesh and blood, Mm. but against principalities, Mm. against powers, Mm. against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Amen. Malinaw po, no? Ang atin palang pakipagbaka, hindi laban sa laman at dugo. No? Ang pakipagbaka ng sundalo, laman at dugo po 'yon. Pero tayo iba. No? Ang atin pong pinapakaglaban ay tungkol sa espiritu, no? Kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Yun pala ang ano natin, pakipaglaban natin. Yun pala ang kalaban natin. Tama? Yun po yung kalaban natin. Kaya dapat may paghanda. Okay? Ito po part ng ating paghanda. Yung pag-aral. Tama? Kasi dito natin matutunan kung paano salagin yung mga ginagawa ng kasamaan. Oo, lalabanan natin. Tama po? Okay? So, labanan natin, hindi suntukan. Hindi bungangaan. Diba? Labanan natin salita ng Diyos. Di ba? Pag sinabi na, diyan naman sa inyo kay pastor, hindi naman totoo yan eh. Anong prueba mo na hindi totoo? Di ba? O, ito yung pong totoo. Sabi ni Lord. Di po ba? Na magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Ito po sinasabi ni Lord. So, kung may alam tayo, masangga natin. Tama? Okay, mapaglabanan po natin. Okay? Kaya nga sabi ni James, resist the devil. Labanan ang masasama. Okay? James chapter 4 verse 7. Basahin po natin. James chapter 4 verse 7. Pasakop nga kayo sa Tapos, Diyos. Sige, sister. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa Diablo, at tatakas siya sa inyo. Amen. Tingnan niyo po nandun pa rin ang Diyos. Siya pa rin ang source. Okay? Para masalangsang natin ang Diablo at tatakas sa atin, anong gagawin natin? Magpasakop sa Diyos. Tama po? Ibig sabihin, konektado pa rin dapat tayo sa Diyos. Amen. amen. Siya Mhm. ang source. Siya po kasi ang source eh. Kaya hindi pwede na ihiwalay ka, sasabihin mo, ay madadaig mo ang kasamaan. Hindi totoo yan. Ihiwalay ka na nga sa source eh. No? Ang totoo niyan, ang nakadaig ng kasamaan, yung konektado sa source. Nagpapatuloy sa Lord. Tama? So, ganun po ang kalagayan po natin sa ating Panginoon. Kaya ang sabi po ng ating Panginoon sa pagitan ni Pedro, be sober, be vigilant. No? Basahin natin 1 Peter. 1 Peter. Okay. 1 Peter chapter 5 verse 8 up to verse 9. Basahin po ni Sister Marilyn po ang 8 to 9. Kayo'y maging mapagpigil. Mm. Kayo'y maging mapagpuyat. Mm. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Mm.
na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa sanglibutan. Amen. Marina po, no? Be sober, be vigilant. Magpigil kayo, magpuyat kayo. So, hindi ko sinasabi na magpuyat tayo paggabi. Di ba? Hindi ko sinasabi magpuyat tayo sa cellphone. Di ba? Hindi yun. No? Yung sinasabi na mga puyat, ibig sabihin, ay nandoon yung awareness mo, no, sa gawain ng Panginoon, sa mga ginagawa ng kalaban. No? Sapagkat ang inyong kalaban na dyablo, nagaya ng liyong umuungal. Okay? Ang leon, naghanap po yan na masisila. Di ba? Pagkabigyan mo ng pagkain ng leon, hindi naman kaagad sunggaban yan eh. Ikot-ikutan man na niya yan. No, naghanap siya na kanyang masisila. Ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Na siya labanan ninyong matatag. Sino? Ang dyablo. Sa inyong pananampalataya. Kung mahinang pananampalataya mo, mapaglabanan kayo natin, hindi ho. Kailangan malakas ang ating pananampalataya at kailangan po, higit sa lahat, naka-connect doon sa source, walang iba kundi ating Diyos. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa libutan. So, ibig sabihin, hindi lamang pala natin ito naranasan, kundi naranasan din po ng ibang mga kapatid. Thank you po, sister. Sa atin pong paglilingkod po sa Lord. God's people must rely on divine strength to stand in spiritual battles. So, paglabanan natin, mga kapatid, ang mga bagay nito, sapagkat tandaan po natin, ay araw-araw meron pong tinatawag na pakikipaglaban sa mundong ito natin ginagalawan. Okay? Minsan, ang ginagamit natin pakikipaglaban, minsan kasama mo sa simbahan. Minsan, sa labas. Tama? Okay. Kaya mag-ingat po tayo. No? Magpakatagtag tayo sa Lord. Kailangan natin magbasa araw-araw ng salita po ng Diyos. Manalangin po tayo sa Lord. Hingin natin lagi ang kanyang kalakasan na ibigay po sa atin. At dumalo tayo sa gawain ng Diyos. At pag-aralan natin, no, ang mga bagay na nais po ng ating Panginoon. Kasi ang pag-aaral utos po ni Lord. No? Sabi doon sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, rightly dividing the word of truth. So malinaw po yan mga minamahal. Now let's go to our conclusion. Ephesians chapter 6 verse 10 reminds believers that their strength does not come from themselves but from God. The same God who chose His people, redeemed them to Christ, and quicken them by the Spirit, also supplies the strength needed for their daily walk and spiritual warfare. Kailangan natin lakas talaga. Therefore, the child of God must continually depend upon the Lord and the power of His mind. So, nawa, sa araw na ito, lagi pong nakakonect ang ating mga buhay sa ating Panginoong Diyos upang meron tayong lakas, sigla sa ating Panginoon. Purihin po ang ating Diyos. Question?